Ikaw nang bahala, Riz, ha? Sa mga change oil, ha? Kulang pa ata, paano na rin, pahangin na din. Marunong ka ba? Subukan ko. Parang di ka marunong eh. Hindi, kaya yan. Saka ano pala, hindi pa tapos yung monthly. Ay, kaya pala, alam ng motor, di ka nagbabayad. Ang gamit nating motor ngayon ay Suzuki Bistrom DE. Ba't kaya may DE? Ano kaya ibig sabihin ng DE? So ito ay 1050. Ang special sa adventure bike na to is syempre Suzuki. Alam naman natin matibay sila, di ba? At ang engine niya is V-twin. 2 cylinder siya, magkabilaan yung dalawang cylinder. Dahil nga sa arrangement niya, ganito yung tunog niya. Pakinggan nyo. Diba? Iba, no? For me ha, para sa adventure bike, okay siya kasi hindi natin kailangan ng sobrang ingay na motor sa long ride kasi alam niyo naman, pag adventure bike kasi, pang malayuan yan, di ba? Sarap pa tumayo dito kasi ang taas ng manibela. So pagka long ride, ayaw natin na i-stress yung ating sarili dahil sa ingay ng motor. Super relax ng aking upper body position. Yung nga lang dito sa aking lower part of my body, like yung tuhod ko, yung hita ko, mataas yung foot pegs eh. So yung tuhod ko mataas masyado. Ito yung mga sinasabi ko yung pag long ride na. Nakakangawit din siya kasi yung tuhod natin masyadong tupi. Okay naman siya compare sa mga naked and sports bike. So siguro tanggapin na lang natin na ganun talaga yung mga motor, no? Pag long ride, hinahanap ko yung pwede kong ipatong yung pa ako ng medyo straight yung tuhod, like yung mga malalaking scooter, di ba? Pero ganun talaga, hindi naman kayang ibigay ng isang motor ang lahat ng pangangailangan ng isang rider. Kaya nga meron tayong iba't ibang mga choices. Ang lakas ng torque, oh. Gusto ko yung tunog niya kung ikukumpara sa 2-in-line. Kaso merong ibang 2-in-line na iba rin eh. Ang weird, di ba? Malakas pala tong motor na to, grabe. Nasanay tayo na kulay blue ang Suzuki, pero pag sinabing Bistrom, bakit kaya kulay yellow kagad yung naiisip ko, ano? Wala akong maalala ang kulay blue na Bistrom. Pagdating sa suspension, nako, halos lahat naman yata ng adventure bike magaganda yung suspension. Pagdating sa Bistrom, ang lambot ng upuan niya, oh. May pakiramdam na memory foam yung upuan niya. Basta maghuhul mo yung puwit mo sa kanya eh. Yung may feeling na ganun eh. Malambot yung suspension, hindi ko halos maramdaman yung lubak sa kalsada. Dagdag mo pa, naka rim set siya, so yung impact ng lubak is may nag-absorb kahit papaano, no? And mukhang all-terrain tires yung nilagay nila dito. So medyo okay siya sa mga buhanginan ulit. Yan. Snappy. Ako pa yung last man, no? Thank you, nakaabot tayo. Sa brakes naman niya, adjustable yung lever niya, no? So mukhang naka-adjust to ng malapit sa throttle. Kaya feeling mo parang lumulubog siya. Okay, so responsive naman yung throttle niya. Hindi nga lang ganun ka-aggressive. Pag bumrake ka, smooth yung pagpigil niya. Hindi siya yung instant preno ka agad siya. Malambing yung kanyang preno. Pati yung sa likod. Although napakan ko ngayon masyado lang maliit. Naka-Geely long sleeve siya, oh. Saan kaya siya nakakuha niyan? Pagdating sa kurbada, dahil yung gulong niya hindi yung di-spikes eh, no? Pabilog din yung gulong niya eh. Kaya pagdating sa cornering, okay siyang i-banking eh, oh. Ganda na suspension. Hindi naman siya yung super lambot na parang makakatulog ka. Dama mo pa rin yung lubak pero hindi ka nasasaktan. Pag ni-rev mo siya, para siyang galit na nangahamon ng suntukan. Di ba? Tara, let's go! Ganon. Sa TFT display niya, ayun, HD siya eh, no? Meron kasing mga TFT display na colored nga siya, kompleto ang detalye, pero ramdam mo na hindi siya, ano eh, HD ba? Or, ewan ko, basta ganun. May feeling na ganun eh. Parang yung nagnonood ka ng TV, dama mo yung QLED and yung
LED lang. Kompleto siya, may orasan, yung gear niya bandang kanan, speedometer na sa gitna, trip, all temperature and air temperature, traction, SDMS and ABS nandito, kitang-kita. Yung mga buttons niya same dun sa S1000. Meron siyang cruise control, then yung start button pinagsama na sa kanyang kill switch. And para sa big bike na kung saan Pinoy ang sasakay, pinaka number one question ay of course syempre yung presyo na. Pero yung madalas na tinatanong is kung abot ba nila. Yes, tingnan natin yung kanyang seat height. Sobrang taas po nito ha. Para akong nag-ride gamit nung Ducati Desert X. Diba nasabi ko sa inyo sa mga previous vlogs ko na maglalabas tayo ng bagong adventure bike sa buwan ng September. So hindi po ito yun no. Pero bibigyan ko kayo ng konting clue. Ang tatak niya is QJ Motor. So meron siyang similarity dito sa Bistrom 1050 dahil ang kanyang engine ay B-twin. So dun pa lang okay na. Naka-rim set din siya, mahaba yung travel ng front suspension. Nasa 650cc lamang siya. Yun ang pinaka kailangan ko. Ayaw ko ng 1000cc sa mga adventure dahil una syempre mas malakas siyang kumonsumo at pangalawa mas mabigat siya eh. Dito nga pala sa Bistrom 1050 na gamit natin, quick shifter siya and may auto blip na wala doon sa ating i-release na motor. So okay lang din naman yun. Nasanay din naman tayo sa Z1000, walang ganun eh. Medyo naiinitan lang ako sa mga adventure bike kasi nga ang taas ng windshield nila. So hindi ako masyado nahanginan sa dibdib ko no. Eto, hindi ko alam paano i-adjust. Unlike sa mga GS, malalambot yung bracket nila sa windshield. Ito, rigid. Pero tinanong ko sa mga BMW owners na kaya magalaw yung kanilang windshield is because para yung hangin na binabangga niya hindi napupunta yung puwersa sa motor. Kumbaga dahil malambot yun, pumapagpag lang so hindi nadadama ng motor. Okay, nandito ako sa toll gate. Dito madalas ayaw pumasok ng neutral. So neutral check tayo ngayon. Madali lang. Meron kasing iba kung kailan nasa toll gate ka na, doon ayaw pumasok ng neutral. Tapos may motor na kapag hindi naka-neutral ayaw mag-start. Di ba nakaka-stress kasi mayroong naghihintay sa likod mo. Ngayon ko lang napansin na ride-by-wire pala yung kanyang throttle. Tapos ang ganda ng side mirror, kitang kita yung likod, ang lapad. Ngayong araw pala hindi tayo mag-nature trip kahit na naka-adventure bike tayo. Kung tutusin, dapat pupunta ako ng Monte Maria ngayon gamit ito eh. Kaya lang meron tayong napaka-importanteng pupuntahan. Nag-message po sa atin si Kong TV sa ating Facebook page and Instagram. Ite-test ride daw natin yung motor niya. Binigay na niya yung address. So ito nga, ginuggle map ko na at 8 kilometers na lang. Ngayon ang plano, itong Bistrom iiwan ko sa bahay ni Kong at iuwi ko yung motor niya. Nakakatuwa dahil sa sobrang sikat na nung taong yun no, isa tayo sa mga kilala niyang content creator. Sa dami din ng motovlogger at isa pa ako sa mga message niya no. Nung nakaraan napanood ko si Malupiton naman yung kasama nila. Kita natin si Kong. Ayun na sa road oh. Hintay tayo. Ba't ang laki na ng katawan niya? Thank you, thank you. Iwan ko na lang yung motor pala. Lupet, dito tayo sa compound. Saan ka pala galing? Pampanga. Pampanga. Nagulat. Ay, Boss Reed. Ay, hello po. Si Idol pala to. Thank you po, thank you. Hello sir. Thank you. Nice to meet you sir. Nice to meet you sir. Kamusta po? Bakit biglaan naman yung chat mo na? Nakita ko lang kasi nagra-ride ka. Tapos sabi ko parang sarap makakita na matesting ni Sir Reed yung ano ko, yung motor ko. Goldwing ba? Goldwing? Hindi, itong isa. S1? Oo. Okay. Pero kung ikaw, kung ano mas strict mo boss, okay lang kahit ano. Actually, Siyempre S1 tayo muna. kahit ano okay lang. Oo, parang makataw. Ha? Ganito po yung kay Pacquiao, di ba, sir? Alin? Ganda. Oo, yan yung kinuha niya Bistro. motor. Oo. Yung binigay niya.
Ano bang ride ang gusto mong gawin natin siya? Di ko bahala, boss Reed. Di ko nang ano. Wala, gusto ko lang din talaga ano, makita ang ginagamit mo. Hindi, pwede naman natin ipa-change oil sa BM. O di, para makakontent ko ba? Okay nga yun eh, di ba? Nautusan pa! O di, okay lang. Hindi, ganun talaga no? Ang laki mo talaga to? Ganun sa'yo ako eh. Change oil, boss. Tapos ganun pala talaga yung plano. Hindi, kaya talaga kita pinabot na, boss Reed. Pagpa-change ko talaga. Wala kasi ibang gumagamit niyan, siya lang. Kasi tinatamad siya, ikaw na lang daw. Isabay mo nga rin, kunin mo na rin yung plaka. Mga ilang araw ba tatagal ang motor sa akin? Ikaw ko is bahala. Okay lang sa'yo. Oo. Okay, sige. Galing. Gano'n ka kayaman? Pinag-change oil mo si Boss Reed. Puta bro, gano'n ka kayaman. Okay lang, naka-vlog naman ako eh. Panalo ba, panalo? Win-win ba? Win-win. Content. Grabe namang setup yan. Kompleto yun, boss eh. Ikaw lahat nag-setup? Pinagawa ko lang. Hindi ba kompleto yan? Kasi meron pa dati ilalagay dyan eh, di ba? Ah, kraw. M-package pala siya eh. Ayun na, nag-training na siya kay Watanabe. Ang galing ng mga fins nyo. Carbon din. Naalala ko one time papunta kami nung magta-truck. Hindi ko alam kung ikaw yung nakasabay namin. Overtake ba? Oo. Nakaganto ka? Nakaganto ko. Ah, ikaw nga yun. Tapos parang may nakita kaming after a few days, video online na oo, ikaw ata yung police, ikaw yun. Kasi minention nila. Nakasabay mo si Si Boss King nga. Oh, tas binalikan ko. Talaga ba? Tas pinakita nila yung plate number ng GS. Ay, sila nga. Sabi ko, pinos ko. Tapos, walwalin mo. Kung ano yung pwedeng gawin. Yung huli kong siyang ginamit ko talaga, mga 2 months ago. Ganito talaga yung kulay niya. Pinarepaint lang niya. Ganyan talaga siya. Limited edition. Anong lumabas siya? Ganyan talaga? Aba. Hindi ko alam kung 1 of 3 yan sa Pilipinas. Hindi, ibig sabihin, napanood niya yung video ko. Paggamit ko kaya Kirid to, para makita ko rin kung paano niya, ganun. Ako nga yun, sabi ko, nadanan kayo na rin ko sa'yo. Oo nga, no? Alright, iuwi na natin. Match pa yung kulay ng gloves sa motor ni Boss Kong. Ikaw nang bahala, Rids ha? Sa mga change oil ha? Okay. Ikaw nang bahala. Registro, baka expired na. Paayos na lang din. Saka lahat ng mga kailangan dyan. Dahil pa-check, kulang pa ata, paano na rin, pahangin na din. Okay, car wash. Laro sabay mo na. Ah, okay, sige. Okay. Ikaw na rin magbayad ha, salamat. Insurance. Pakuha na rin ha. Okay, sige. Sige. Sabay na lahat. Salamat ha. Pag okay na lahat, patuyo na lang, pabalik na lang. Okay, no problem. Kasi baka busy kasi ako eh. Hindi kasi ako masyado Makapag-ride. Ah, sige, boss. Okay po. Maraming salamat, Rids. Rids to, Rids. Yep. Rides ba? James Reed. James Rids. Okay. Salamat. Opo. Thank you. Galingan mo dyan. Maganda yan. Ganda yung motor mo yan eh. Maganda ba to? Lakas yan. Malakas, mabilis. Marunong ka ba? Subukan ko. Parang di ka marunong eh. Hindi, kaya yan. Pag natumba, sasoli ko na lang. Sige. Ayan o, overdue. Overdue na pala to eh. Baka hindi mo inuhulugan. Overdue ka na eh. Saka pala, hindi pa tapos yung monthly. Ay, kaya pala, alam ng motor, di ka nagbabayad. Paano na lang. Kung kaya mo i-start sa buwan lang, pasabay lang. Sige. Okay, sige, tuloy na ako, bye-bye. Bye-bye. Ingat ha. Sarap. Ganun lang kasimple si Boss Kong. Ay, namatay. Overdue na kasi. Maganda yung kondisyon ng motor. Medyo sagabal lang itong lagayan ng camera niya, no? Yan.
So hindi masyado maingay yung motor niya dahil canister lang yung pinalitan. Angas ng motor ni Boss Kong. Gustong gusto ko yung kulay niya kasi tignan nyo naman, bagay pa sa gloves ko. Alright. At very limited ang ganitong kulay. At napakaswerte natin dahil tayo ang pinahiram ng personal bike ni Boss Kong. Isipin mo, ang mahal na ng motor, hindi masyado ginagamit ng may-ari. At ang may-ari si Boss Kong pa. 'Di ba? Yung tatlong factor na yon, isa lang yung makuha mo doon, mayroon pang dalawa na imposibleng mahiram mo, 'di ba? So tayo tatlo in one vlogger. At napakadalang lang na mangyari ito sa history ng pagbablog natin. Tingnan nyo naman, no? Grabe, bagong-bago pa yung unit. Yun nga lang, nakuha natin siya na nagpapa-change oil na. Pero madali na yun. Sa mga susunod na vlogs natin, ipa-change oil natin to sa BMW San Fernando. Bilang pasasalamat na lang din kay Boss Kong. At ang bait ni Boss Kong kasi pinakain niya tayo sa restaurant doon malapit sa kanila. Tapos binigyan pa niya ako ng damit. Ito, nasa likod ko. Dala ko ngayon. Nag-exchange kami ng damit kasi binigyan ko siya ng damit ng Bomrangsit eh. Ano kaya to, no? Meron silang nilagay na parang bracelet dito. Para saan kaya yan? Parang pambata siya eh. Start natin. Hindi bulahaw yung motor eh. Wala siyang pops and bang. Hindi ko sure kung na-remap to, no? Ilang beses na rin ako nakagamit ng S1000RR. So hindi na rin bago sa akin ang paggamit ito. Pero syempre, iba yung setup nito. Tsaka ito ay M package eh, no? Hindi lang ako sure kung magkano inabot to. Mga nasa 2.3 yata. Ayan, pahirapan na. Yung side mirror, ang lapad. Sorry, napihit ko ride bar war kasi maganda yung half shifter niya. Yung mga half shifter na nilalagay natin sa mga radar snipe, nakatupi yung side mirror nun. Hindi natutupi. Eto natutupi, oh. Kaya pagka tinutulak-tulak mo sa traffic habang nakasakay, hindi tinatamaan yung hita mo, no? Ayun, siyempre galing tayo sa adventure bike tapos bigla sports bike eh, na talagang ang laki ng difference. Unang mga ngawit yung kamay, pero astig talaga yung motor na to eh. Ang ganda pa ng tunog. Ito yung perfect bike kapag gusto mong magtanggal ng kate, yung tanggal inip, ganon. Yung gutom na gutom ka na sa pagmumotor, eto bagay na bagay sa'yo. Mabilis niyang mapupunan yung pangangailangan mo. Pero merong katangian sa S1000RR na talagang iba sa ibang sports bike dahil ito, ang nipis lang niya. Pagsampa mo parang iisa lang kayo ng motor. Winasiwas mo ng ganyan, sumasabay talaga siya. Ang bait ng motor. Pero pagdating sa power, naku, halimaw talaga. Ang ganda ng suspension. Although naka-settings daw ito base sa bigat at tangkad ni Boss Kong. Dito sa settings ng kanyang tambucho, gusto ko siya. Okay na ako sa gantong tunog. Kasi kapag nirev mo naman, meron naman eh, hindi sobra-sobra yung ingay niya eh. Pagka naka-idle lang siya, ganda. Pero ang mga S1000 talagang pagka cold start, ang ingay. Ang lakas kasi ng RPM niya, no? Ayan o, dahil sa super bright ng motor, oh. Ayan na, pagdating sa traffic medyo hirap dahil nga yung lever ng clutch ay bumibigat ng bumibigat dahil napapagod na yung ating kamay. So parang tumitigas ng tumitigas yung clutch. Pero okay lang, pogi ka naman nakikita. Ayan yung difference nung front brake na sinasabi ko. Ito super aggressive ng preno niya. Tingnan nyo, oh. Napapansin nyo ba yung motor pag pinitik ko? Oh. So sa gamit kong bike kanina, hindi ganyan. Dito pang racetrack yung options niya eh. Sa pagdating sa singitan, ay medyo okay naman ito kasi yung manibela niya mas maiksi compare sa adventure. Tapos mababa yung center of gravity bang tawag doon. Basta madali siyang i-maneuver. Basta alalay ka lang sa throttle. Dahil ang lakas ng motor. Tapos dahil parang half shifter siya na stop, hindi ko makapa yung rear brake. Masyadong maliit yung aapakan mo sa may bandang toe.
travel mo lagi gamit nitong S1000, let's say tiga Pampanga ka, pupunta ka ng Maynila, back and forth, kayang-kaya. Pero yung Pampanga to Quezon Province, masakit yon. Unlike dito, may expressway, di ba? Just imagine kung walang expressway. Kumusta ang buhay-buhay gamit ng sports bike? Naka road mode lang pala tayo, no? Gusto kong i-sports mode eh. Ayan, race mode. Kaya pala ang bait ng motor. Ayan, race mode tayo. Okay yan. Aba, thank you boss kong. Meron akong load 1.5. Saan ka ba? Pinahiram ka na ng motor, pinakain ka na. Niloadan pa yung RFID. Parang pigil pa rin yung power nito. Kulang pa. Nakukulangan ako. O baka dahil mataas na yung gear, babaan natin second gear. Wala, pagpasok ng third gear, bumababa yung speed eh. Kumbaga, hindi niya pinupush ng todo eh. Ewan ko, baka dahil sa tambucho niya, no, pigil pa. At yan, pagdating mo sa mga expressway, gaya nitong Skyway, pag nangangawit ka na, ayan, ganyan yung body position mo. American style, no? Para tayong mga kano na nagmo-motovlog. Magugulat ka na sports bike siya, pero meron siyang cruise control. O, tignan nyo ha. O, galing, di ba? Nakakapag-relax yung kanan mo. Ah, lupet. Pansinin niyo yung motor niya. Pag in-start ko, ang taas ng RPM. Pagka sports bike talaga, ang taas din ng footpeg, no? Diba? Ang taas. Pero ang smooth ng tunog. Hindi siya yung wabababababa. Tapos yun, pababa ng pababa yung kanyang RPM. Baba na. Kaya nga kapag i-start mo siya ng umaga, good morning! Ganun kaagad eh sa mga kapitbahay. Alright, San Fernando, Pampanga na. Yun lang, pagdating ng expressway sa north, yun lang, wala sang load para sa easy trip eh, no? Ay, okay na. 7,000. Oh. Niload yata ni Kong. Kanina walang load to ah. Grabe, 7,000. Natatanggal yung tank grip ni Kong. Baka malaglag. Hanapin sa akin. Grabe, 7,000. Grabe yung pagkakabangga nito. May naka head on collision yun. Alright, so malapit na ako sa bahay namin. Yun, super thankful ako ngayong araw. Napaka laking blessing nito kasi 'di ba, pinapanood lang natin si Kong tapos pinahiram pa
yung kanyang motor, di ba? Okay, pansamantala dito ko muna tatapusin ang ating vlog. Maraming salamat sa lahat din ng supporters ni Kong TV at syempre sa Suzuki Motorcycle Philippines dahil pinahiram nila ako ng Bistrom na pinahiram kay Kong TV. May aso. Ang next upload naman natin, ipapa-change oil natin to sa BMW San Fernando, Pampanga. And then after that, ipapasok natin sa racetrack para naman makita ni Boss Kong TV kung ano ba talaga ang S1000 RR. Hindi naman natin pwedeng waswasin ng dire-diretso sa kalsada, diba? So alright, see you next vlog. Wait for speed. Nakakagigil to eh, no? Ang pino ng takbo.